Sa ikatlong anibersaryo ng aming kasal, natuklasan ko na sa love letter na ibinigay ko sa asawa ko noon. May lumabas na linya ng dugo na teksto. Tumakbo ka. Iwan mo ang asawa mo. Gagamitin niya ang dugo ng pusod ng sanggol mo. Para iligtas ang anak niya sa Niloko dati niyang ka. kasintahan. Genoveva. Ang unang pag-ibig ni Carlos. Kung totoo man, maniwala ka, ako ikaw, mula sa hinaharap. Dalawang linggo nang nasa business trip si Carlos. Hindi niya sinasagot ang mga mensahe ko. Ang karaniwang usapan namin ay tungkol lang kung malusog ang sanggol. Wala nang iba. Sa pagtingin ko ngayon, ang pag-aalala niya sa kalusugan ng sanggol ay bawat dahil sa anak niya sa labas. Sanggol ko. Miss Celeste, ang sanggol mo ay lumalaki ng maayos. Gusto ko sanang magtanong tungkol sa cord blood. Bakit kayo nagtatanong tungkol diyan? Si Miss Genoveva sa VIP ward ang anak niya ay nangangailangan din ng cord blood. Hindi naman puro coincidence. Kaya totoo ang mga salita sa sulat? Gagamitin niya ang dugo ng pusod ng sanggol mo para iligtas ang anak niya sa dati niyang kasintahan. Niloko ka. Carlos, patawarin mo ako sa pagiging makasarili. Pero binigyan tayo ng mga doktor ng takdang panahon. Kailangan namin ng dugo ng pusod para lunasan ang sakit ni Andres. Itong bata, kamukhang kamukha ni Carlos. Kapag nanganak na si Celeste, ililigtas ko agad si Andres. Samantala, bakit hindi kayo tumira ng anak mo sa villa? Doon kayo. Huwag kayong magkait. Pero paano kung si Celeste? Malaman? Ang tunay kong mahal ay ikaw. Kung hindi ka nagpumilit na makipaghiwalay noon, hindi ako napangasawa ng iba dahil sa galit. Huwag kang mag-alala, hindi malalaman ni Celeste. Lahat ng nasa liham na iyon, lahat ay totoo. Noon, lahat ay nagsabi. Si Carlos ay pinakasalan lang ako para gumanti kay Genoveva. Sa 3 taon ng kasal, nagrespetuhan kami. Kahit anong pilit ko, itinataboy niya ako. Hanggang 6 na buwan ang nakaraan, Sinta, bigla siyang nagbago. gusto ko ng anak. Napakabait niya sa akin. Akala ko, ang pagtitiyaga ko ay nagbunga na. Ngayong tinitignan ko, hindi kailanman gusto ni Carlos ang sarili naming anak. Gusto lang niyang gamitin ang sanggol ko para iligtas ang anak nila ni Genoveva. Kailangan kong itago itong sanggol. Sanggol, pasensya na. Mukhang wala kang tatay. Ivana, gusto kong iwan si Carlos. Dapat iniwan mo na yung lalaking iyan dati pa. Celeste, bibigyan kita ng bagong pagkakakilanlan. Ako mismo ang susundo sa'yo. Maraming gwapong lalaki sa ibang bansa. 1,000 beses na mas mahusay kaysa kay Carlos. Sa 5 araw, mag-aayos ako ng tao para ihatid ka palayo sa Port City. 5 araw na lang, hindi ko pwedeng malaman ni Carlos na natuklasan ko na ang katotohanan. At talagang hindi ko papayagan na saktan niya at ni Genoveva ang sarili kong anak. Sinasabi mong ikaw ang hinaharap kong ako. Pagkatapos kong manganak, ano ang naging relasyon namin ni Carlos? Nag-divorce ba ako?
O itinatago pa rin ba niya sa akin ang katotohanan? Namatay ang sanggol. Bakit namatay ang sanggol? Paano ito namatay? Naiinggit sa akin ang lahat. Ako ang asawa ni Carlos. Pera, kasikatan, lahat ng uri. Pero kahit anong pilit ko, wala akong natanggap kahit isang onsa ng pagmamahal niya. Pabayaan na lang na alugin ang lugar ni Genoveva sa puso niya. Dahil wala sa akin ang puso ni Carlos. Mas mabuting ibigay na lang sa iba. Hayaan mo silang magsama. Celeste, tagal na nating hindi nagkita. Nakasalubong ko si Genoveva sa isang business trip. May sakit ang anak niya. Kailangan ng pinakamahusay na medical care. Kaya dinala ko sila dito para manatili. Ang kwarto na nakaharap sa timog sa ikalawang palapag. Iwanan na lang natin para sa kanya at sa anak niya. Kwarto ko yan. Nanay ka rin naman. Dapat maintindihan mo. Kaya kailangan kong isuko ang lahat ng meron ako. Ang kwarto ko, ang anak ko, kasama ang asawa ko sa paningin ng batas. Kalimutan mo na? 5 araw na lang naman. Siya, ibibigay ko sa kanya ang lahat. Kain na tayo. Eto, kumain ka. Hindi ka kakain? Kung hindi mo kakainin, ako na. Subukan mo lang, huwag kang ganyan. Subukan mo. Carlos, alam ko na mali ako. Hindi ko sinasadya. Mag-iingat ako sa susunod. Hindi na madudumihan ang damit mo, okay? Carlos. Car, Mukhang may iba siyang nasa puso. Salamat, ayoko na. Celeste, hindi pa ako nakapagpasalamat ng maayos sa pag-aalaga mo kay Carlos nitong mga nakaraang taon. Ang mga pastry na ito, pinagpilaan ko yan ng matagal. Subukan mo. Nasusuka ako kapag kumakain ito simula nang mabuntis ako. Genoveva, ay nag-antay ng matagal para makuha yan. Huwag mong tanggihan ang kabutihan niya. May mangga to. Carlos, nahihilo ako. Genoveva, Carlos, Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Allergic ako sa mangga. Ma'am,
Ma'am, kailangan mong magpahinga. Naalala ko noong huling beses na nagkaroon ako ng lagnat, si Carlos ay nagmamadaling umuwi mula sa ibang bansa. Iyon ang unang pagkakataon na nanatili siya sa tabi ng aking kama. Nagpuyat siya buong gabi. Celeste. Celeste, talaga bang sinubukan mong gumanti kay Genoveva sa pamamagitan ng pagpapakain kay Andres ng maraming peanut butter? Bata pa lang siya. Ang dami na iyon ay maaaring pumatay sa kanya. Paano mo nagawa iyon? Hindi ko ginawa. Kung may mangyari sa kanya, hindi kita patatawarin. Hindi mo ako patatawarin. Carlos, bakit labis mo siyang pinapahalagahan? Alam mo kung bakit? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Celeste. 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 Gising ka na. Ano ang pakiramdam mo? Hindi ko alam. May mangga sa pastry na iyon. Pasensya na. Celeste. Celeste, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Paano kita aalagaan kung ganito ka? Kumusta ang sanggol? Carlos, talaga bang nag-aalala ka sa sanggol? O nag-aalala ka lang na makuha ang dugo ng pusod? Carlos, talaga bang nag-aalala ka sa bata? O nag-aalala ka lang ba na hindi makuha ang dugo ng pusod? Sa totoo lang, alam ko na. Kumusta? Tatay, miss na miss kita. May mga gagawin ako sa kumpanya. Kailangan kong bumalik sandali. Carlos, nagsisinungaling ka ba sa akin? Hindi ka pupunta sa kumpanya. Uuwi ka para makita ang batang bastardo na si Andres. Celeste, hindi lahat ay kasing sama ng iniisip mo. Siya ay laging napakaresponsable. Noong araw na isinilang si Andres, nanganganib siyang himatayin sa paningin ng dugo para lang makasama sa panganganak. Noong araw na iyon, nasagasaan ako ng kotse. Napunta ako sa operating room, nakikipaglaban para sa aking buhay. Pagkatapos malaman ni Carlos, wala siyang ipinakitang pagkabahala. Akala ko si Carlos ay laging kalmado at hindi natitinag. Pero lumalabas, noong araw na iyon, abala siyang nagdiriwang ng pagsilang ng kanyang anak kay Genoveva. Talagang mahal niya ako. Lumiban siya sa libing ng kanyang biyenan para dalhin ako sa bakasyon sa Maldives. Iyon ay ang araw na inilibing ang aking ama. Carlos, bukas ay ang libing ng aking ama. Pwede ka bang sumama sa akin? May pulong ako sa kumpanya bukas. Walang oras. Noong mga panahong iyon, napakabait ko noon para maniwala sa kanya. Sa pagbabalik tanaw ngayon, si Carlos pala ay lumalabas kasama si Genoveva. Kapag nanganak na si Celeste, ililigtas ko agad si Andres. Ang tunay kong mahal ay ikaw.
3 araw. May 3 araw pa. Sa 3 araw, makakaalis na ako sa lugar na ito ng tuluyan at hindi na makita si Carlos. Muli. Sino ang nagtanim ng mga bulaklak na ito? Nakalimutan na ba ninyo lahat? Si Carlos ay allergic sa pollen. Si Genoveva ang nagtanim nito. Ginoong Carlos bumili na siya ng imported na gamot para sa allergy. Mahal na mahal talaga ni Carlos, si Genoveva. Bakit ako mag-aalala tungkol diyan? Nasaan ang anting-anting na binigay ko sa bata? Celeste, medyo pula ang aking collarbone dito, kaya pinatingin ko kay Carlos. Hindi ka naman dapat magalit, di ba? Celeste, alam kong galit ka. Magkaibigan kami ni Genoveva nung una pa. Hindi mo dapat. Nandito ako para hanapin ang anting-anting. Wala ka nang pakialam. Nanay, tatay! Binigyan ninyo ako ng anting-anting. Ang sakit ng leeg ko. Andres. Kamusta ka ba talaga? Huwag kang mag-alala. Ililigtas ka ni tatay. Celeste, ano ang nilagay mo sa anting-anting? Ano ba talaga ang nilagay mo dyan? Carlos, bilisan mo. Ang bata? Carlos, ang bata, ang ating anak. Ang anak ko. Bakit ayaw bumukas ng pinto? Carlos, Buksan mo ang pinto, Carlos. hindi dapat masaktan ang anak ko. Ginang, ano ang problema? Ginang? Ginang? Ginang, ayos ka ba? Ginang? Bakit nakakandado ang pintong ito? Ginang? Ginang, ano ang problema? Ginang? Ano ang problema, Ginang? Patay na ang sanggol. Ginang, kailangan mong gumawa ng mga hakbang upang protektahan ang pagbubuntis. Kailangan naming kontakin ang isang kamag-anak para pumirma. Celeste, ang kapal mo at tinawagan mo ako. Ang buntis na ito ay nahimatay sa bahay. Gagawa kami ng mga hakbang upang protektahan ang pagbubuntis. Kailangang pumunta ang isang kamag-anak sa ospital para pumirma. Ngayon natutunan mo na magpagawa ng tao para magsinungaling para sa iyo. Hindi nagbabago ang iyong mga lalang. Kung gusto mo pa ring ayusin ang relasyong ito, pumunta ka kaagad sa Silid 101 at humingi ng tawad kay Genoveva. Carlos, hindi na tayo magkakaroon ng anumang kinabukasan na magkasama. Ginoong Carlos at ang kanyang asawa ay napakamapagmahal. Pareho silang nasa tabi ng kanilang anak. Hindi siya iniiwan ng mag-isa.
Terror silang baka may mangyaring masama. Oo. Hindi tulad ng iba, na hindi alam ang kanilang lugar. Hanggat nandito pa ang aking anak, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang kasal ko kay Carlos ay lihim na isinagawa. Wala pang nakakita ng aking mukha. Tungkol naman kay Genoveva, kung ihahambing sa akin, siya talaga ay mas katulad ng lehitimong ginang Carlos. Celeste, ano ba talaga ang inilagay mo sa Lucky Charm na iyan? Ano ang inilagay mo doon? Bakit nagkapaltos si Andres? Paano ko malalaman? Ang Lucky Charm na iyon ay tinahi ko gamit ang sarili kong kamay para sa aking anak. Paano ako maglalagay ng kahit ano sa loob? Ginoong Carlos. Sabi ng doktor, ayos ka na ngayon. Katapos ko lang sa iyong discharge papers. Pero mayroon akong kailangan ng tulong mo. Hihintayin kita sa pinto. Ang relasyon ko sa aking asawa ay napakatibay. Hindi ko papayagan ng anumang kontrobersiya. Upang ipagdiwang ang kapanganakan ng aming anak, maghahanda ako ng isang malaking salo-salo sa isang cruise ship ngayong gabi. Isang party ng pagdiriwang. Diyos ko, Ginoong Carlos at Ginang Carlos ay sobrang magkarelasyon, talagang nakakainggit. Eksakto. Ito ay isang cruise ship, alam mo ba? Ginoong Carlos ay talagang handa gumastos para kay Ginang Carlos. Paano nangyari iyon? Hindi ba siya umiibig kay Genoveva? Paano siya magiging handa na ilantad ako sa publiko? Ang kapatid ni Genoveva ay pinalaya na mula sa bilangguan. Ngayong nakalabas na siya, tiyak na magdudulot siya ng gulo para kay Genoveva. Kamukha mo siya. Ang ilaw sa cruise ship ay madilim. Kung magkunwari kang siya, ang bulag na si Brian, hindi malalaman. Celeste, si Genoveva ay mahiyain. Hindi siya matapang at malakas tulad mo. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nito, babawi ako sa iyo. Pangako. Noong mga araw natin sa paaralan, si Genoveva ay may kilalang-kilala na nakatatandang kapatid na lalaki. Siya ay sangkot sa lahat ng uri ng masasamang bagay. Sabi nila bago pumasok sa bilangguan ng kanyang kapatid, binantaan pa niya na maghihiganti sa kapatid na babae na nagtulak sa kanya. Dahil lang mahal ko si Carlos. Wala siyang pakialam kung mabuhay ako o mamatay. Gusto niya akong mamatay bilang kapalit ni Genoveva. Halik! 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 Iguhit ang kilay ng mas mataas. Ang buntot ng kilay ni Genoveva ay natural na mas mataas. Tama. Iyon na iyon. Ito ay eksaktong kapareho ng suot ni Genoveva noong isang araw. Isuot mo sa kanya. Carlos, tinitignan mo ba ako? O tinitingnan mo ako para kay Genoveva? Celeste, may nararamdaman talaga ako para sa iyo. Pero si Genoveva ay mahiyain. Ngayong isang beses lang. Isang beses lang ito. Sa nakaraang 3 taon, hindi mo kailanman ipinahayag sa publiko ang aking katayuan. Ngayon, dahil kay Genoveva, madali mo itong makukuha. Gusto kong mag-isa sandali. Sige, hihintayin kita sa baba. Pupunta tayo sa bangkete mamaya. Handa na ba ang pekeng katawan?
Lahat ay naayos na. Ivana, ngayong gabi, si Carlos ay nag-host ng bangkete sa isang barkong pampamilya. Maaari mo bang gawin ang pekeng katawan sa lalong madaling panahon? Gusto kong umalis ngayon. Maaari kang umalis ngayon. Gagamitin ko ang pagtatanghal ngayon para umalis ng tuluyan. Tara na. Medyo natatakot si Genoveva. Mananatili ako sa kanya. Ikaw na magmaneho. Tagal na hindi nagkita. Celeste, ang galing mo talagang artista. Kung hindi ko alam ng maaga, malamang nadedaya rin ako. Basta, ikaw, hindi na magtatagal dito. Sabihin ko sa'yo ang totoo. Ngayon, ay ang bitag na ginawa ng kapatid ko para sa'yo. Ang layunin ay alisin ka. Kapag patay ka na, ang kapatid ko ay magiging ang ginang ng pamilya Santos. At ako makakalabas dito ng buhay. Gusto niya akong patayin? Hindi. Genoveva, kailangan din niya ang aking dugo ng pusod. Anong dugo ng pusod? Kasinungalingan lang iyon para lokohin ka? Tatakas ba? Celeste, hindi ka na mabubuhay pagkatapos ngayon. Kung malaman ni Carlos na hindi niya kailangan ang dugo ng pusod, ikaw ay magiging ganap na walang silbi sa kanya. Celeste, Kakaiba. Talaga bang iiyak siya para sa akin? Pero wala nang saysay ang lahat ng iyon. Pagkatapos ngayon, wala nang Celeste na natitira na nagmamahal kay Carlos ng labis. Carlos, baliw ka ba? Dali, iligtas mo siya. Hindi siya marunong lumangoy. Dali. Celeste. Celeste. Kailan siya naging payat? Kahit papaano, parang talagang hindi ako mapalagay dito. Para mapapanatag si Genoveva, nag-exception ako at itinago siya at ginamit si Celeste bilang pain. Ito ang pinakamagandang plano. Pero para kay Celeste, lalo itong malupit. Carlos, medyo natatakot ako. Mananatili ka ba sa akin? Si Celeste ay humaharap sa kapatid mo. Malamang natatakot din siya. Kailangan nating habulin. Celeste. Celeste. Carlos, sobrang tinakot mo ako. Kung may mangyari sa iyo, Gamitin lahat ng resources natin. Dapat nating mahanap si Celeste. Buntis siya. Kung may mangyari, Ginoo Carlos, ang mga tao nating nasakbayan na nating si Brian, paano mo gustong pakitunguhan siya? ilagay mo muna siya sa water dungeon. Hintayin kong mahanap si Celeste. Saka natin siya pakikitunguhan. Tara na.
Carlos, sobrang nag-alala ako sa iyo. Noong tumalon ka kanina, Ikaw, lumabas ka rin. si Carlos ay dati nang hindi makapaghintay na makasama ako buong araw. Paano naman si Celeste na malaking problema ang nawala? Iba na ang kilos niya ngayon. Hindi ko pa nakita si Celeste na sobrang desperado. Parang wala na siyang dahilan para mabuhay. Si Celeste kanina. Sa harap ko, parang walang katapusang enerhiya. Laging abala sa paligid ko. Carlos, tingnan mo. Hindi ba maganda ang mga bulaklak na pinitas ko lang? Alam na alam ko na si Celeste gustong-gustong ibunyag ang kanyang pagkatao, ngunit sadyang pinili ko ang ganitong sandali. Upang bigyan siya ng pag-asa. Para lang makitang nawalan siya ng pag-asa. Nagpanggap ka bilang siya. Ang bulag na si Brian, hindi kailanman makikilala iyon. At sadyang pinapagpanggap pa siya bilang Genoveva kahit na siya ay buntis at inilagay pa rin siya sa panganib. Celeste, may nararamdaman ako para sa iyo. Ngunit si Genoveva ay mahiyain. Ngayong isang beses lang. Isang beses lang. Celeste, paumanhin. Ginoong Carlos, sa ilog na iyon, wala pa ring bakas ni Celeste. Nagpahanap kami ng tao sa buong lungsod sa loob ng 3 araw at wala ring balita tungkol kay Celeste. Walang silbi. 3 araw. At wala ka man lang nahanap na bakas sa kanya. Ikalat ang balita. Sino man ang makakita kay Celeste. Dagdag ng 100 milyon sa gantimpala. Pero Ginoong Carlos, nag-alok na kami. Nag-alok na ng malaking gantimpala na 100 milyon. At wala kahit isang pahiwatig. Ang pagdagdag pa ng pera, baka medyo kalabisan na, di ba? Tumahimik ka. Kung hindi sapat ang 100 milyon, gawin nating 1 bilyon. Kahit kailangan nating pakilusin ang buong lungsod, hahanapin natin siya. Opo, Ginoo. Carlos, lalong lumala ang kondisyon ni Andres kagabi. Tungkol sa dugo mula sa pusod. Nitong nakaraang ilang araw, nakipag-ugnayan na kami sa lahat ng malalaking ospital. Kung makakahanap tayo ng buntis na may parehong uri ng dugo, bibilhin natin ang dugo mula sa pusod sa mataas na halaga para gamutin si Andres. Pero maliit lang ang epekto. Si Andres ang buhay ko. Hindi ko kayang tiisin na panoorin siyang magdusa pa. Sabi ng doktor, ang kamag-anak na direktang kadugo ang may pinakamalaking tsansa na makapagligtas. Paano kung may isa pa akong anak para tumulong sa paggamot kay Andres? Ang haba ng ilog na iyon, umaagos ito sa mga lalawigan patungo sa ibang lungsod. Isang buntis na tulad ni Celeste. Ang tumalon doon ay hatol na kamatayan. Bukod pa riyan, pumunta ako sa silid ng mga surveillance at sinira ko lahat ng footage at pinakawalan ko si Brian. Kahit na si Carlos ay may kapangyarihan sa buong mundo, hindi niya malalaman na si Brian ang kinuha ko para itanghal ito. Bumalik ka at alagaan mo muna si Andres. Naipon ang trabaho ko nitong mga nakaraang araw. Wala na si Celeste. Nagbibigay daan para maging Mrs. Carlos si Genoveva. Dapat masaya ako. Bakit kaya pakiramdam ko walang laman ang loob ko? Ni hindi ko naman siya nagustuhan. Ginoong Carlos. Ano iyon? Natagpuan mo ba si Celeste? Nakatakas si Brian. Nakatakas si Brian? Mga walang kwentang tanga kayo. Hindi man lang mabantayan ng isang tao. Ginoong Carlos, ang mga guwardiya ay kumain ng merienda na dinala ng yaya, tapos inantok at nakatulog. Nang magising sila, bukas na ang pinto ng kulungan. Doon nila nalaman na wala na si Brian.
Yaya Cruz. Sino ang nagpahintulot ng mga bulaklak na ito sa bahay? Sino ang nagpahintulot na ilagay ang mga bulaklak na ito sa bahay at ang laruang ito? Bakit hindi pa ito inayos? Ano ang amoy na iyon sa bahay? Mahigit 1 dekada ka nang nagtatrabaho dito. Paano mo hindi alam ang mga pangunahing patakaran? Aba, lahat ng pagbabagong ito ay ginawa ni Miss Genoveva. Sinubukan naming payuhan ang hindi paggawa niyon, ngunit pinagalitan lang niya kami. Noong nakaraan, hindi hahayaan ni Celeste na ang villa ay magkaroon kahit isang nalaglag na talulot o dahon. Ang bahay ay laging malinis na malinis. Carlos, ngayon ay nilinis ko ang buong bahay at pati na rin pinalitan ang mga cover ng sofa. Tingnan mo kung gusto mo. Gusto ko. Dalhin ang surveillance footage kahapon sa aking silid. Opo, Ginoo. Carlos, Bilisan mo! ang sanggol. Carlos, ang sanggol. Ang ating sanggol. Ang aking sanggol. Noong mga panahon na iyon, nang matumba ko si Celeste, nagmakaawa siya sa akin na dalhin siya sa ospital pero hindi ko siya pinansin. Kaya sobrang nadismaya siya sa akin. Mas gusto pa niyang tumalon sa ilog kaysa hawakan ang kamay ko. Ginoo. Ito ang surveillance footage mula kahapon. Si Yaya Cruz ay nagtatrabaho para sa Pamilya Santos ng mahigit 10 taon. Hindi siya basta-basta magtataksil sa atin. Pero paano naman ang mga bodyguard bigla na lang nahimatay ng walang dahilan? At ang mga kadena sa kulungan ng tubig hindi basta-basta magbubukas ng mag-isa. Nasaan si Genoveva? Mr. Carlos, kaninang umaga ang batang amo biglang nagkasakit, dinala sa ospital, at sumama si Miss Genoveva sa kanya. Bakit walang nagpaalam sa akin? Ito ay... Si Miss Genoveva ang nagsabi na hindi naman malubha ang sakit ng batang amo, at sinabing huwag magsabi kahit kanino at istorbohin ka. Buwisit ka. Bakit hindi ka papatay? Tatawagan ko si Carlos mamaya at gagawin ang tawag. Alam mo ang gagawin, di ba? Pasensya na, nanay. Magiging mabuti ako, pangako. Iyak ng iyak. Ang ginagawa mo lang ay umiyak. Manalangin ka na lang na may dugo mula sa pusod. Basta, hindi ka biolohikal na anak ni Carlos. Kung mabuhay ka man o mamatay, wala siyang pakialam. Patay na rin si Celeste ngayon. Ang layunin mo wala na rin. Kaya pala si Genoveva ay nagsisinungaling sa akin sa lahat ng panahon. Ang bata ay hindi man lang akin. Ang paggamit ng dugo mula sa pusod para sa paggamot ay isa ring kasinungalingan. Carlos, ikaw. Anong ginagawa mo dito? Carlos, makinig ka sa akin. Hayaan mong magpaliwanag ako. Genoveva, noong dinala mo ang bata sa bahay, naawa ako sa iyo kahit na masaktan si Celeste. Ngunit ngayon ko lang napagtanto, ang iyong kawalang malay at kabaitan ay pawang pagpapanggap lamang. Carlos, makinig ka, magpaliwanag ako. Hindi ganoon ang totoo. Si Andres ay talagang iyong sariling laman at dugo, at talagang kailangan niya ng dugo mula sa pusod. Sinabi ko lang iyon dahil sa galit. Carlos.
Genoveva, itanong ko sa iyo, si Brian ba ay isang tao na iyong pinalabas? Ikaw talaga. Carlos. Hindi iyon ang nangyari. Si Brian iyon. Binanta ako ni Brian. Sinabi niya, kung hindi ko siya pinakawalan, papatayin ka niya, Carlos. Nakakulong na siya sa kulungan ng tubig. Wala kayong koneksyon. Ano ang sinabi niya? Paano mo nalaman? Genoveva, talagang binigo mo ako. Carlos. Hayaan mong magpaliwanag ako, Carlos. Po, bumalik ka na. Yaya Cruz. Ipack mo lahat ng personal na gamit ni Genoveva. Pagsama-samahin mo lahat. Itapon mo lahat. At ang puno ng lilac sa looban. Putulin mo rin iyon. Ho, ang mga gamit ng misis, nasa guest room pa. Dapat ba nating? Ilipat pabalik sa master bedroom. Iyon ang kanyang tahanan. Opo. Celeste. Iniwan mo ako. Tiyak na sobrang bigo ka sa akin. Carlos. Celeste. Celeste, ikaw ba yan? Ako nga. Ako si Celeste. Bumalik ka. Pinatawad mo na ako. Ikaw, hindi ba ito ang damit pantulog ni Celeste? Pumapayag ka bang isuot ang kanyang damit para lokohin ako? Carlos, hindi ganoon yan. Hayaan mong magpaliwanag ako. Mahal na mahal lang kita. Carlos. Lumabas ka. Carlos. Mahigit 20 araw na walang balita mula kay Celeste. Ginoong Carlos, natagpuan na namin ang bangkay ni Celeste. Patay na siya. Ano? Imposible yan. Paano siya namatay? Nasaan siya? Kailangan ko siyang makita. Mas gusto ko nang walang bakas ni Celeste kaysa matagpuan ang kanyang bangkay. Ginoong Carlos, Imposible. Hindi maaaring patay si Celeste. Talagang imposible. Ang bangkay na ito ay hindi makilala. Paano mo nasabi na si Celeste iyan? Paano kung nailigtas siya ng isang mabuting Samaritano? Paano kung nakaligtas siya sa sakuna? Siguradong nagkamali ka. Siguradong mali ang pagkakakilala mo sa bangkay ni Celeste. Ginoong Carlos, bagamat ang bangkay ng babae ay nadurog ng ilog,
Ang pagsusuri ay nagpapakita na ang babaeng bangkay ay buntis at ang mga pisikal na katangian ng babae ay lubusang magkapareho. Pakitanggap ng aking pakikiramay. Celeste. Celeste. Celeste, pasensya na. Umuwi na tayo ng sabay. Tayo ihahatid kita sa bahay, okay? Hanapin mo si Brian, para sa akin. Gusto kong gumanti siya ng dugo. Sino ang may lakas ng loob na humawak sa akin? Ang kapatid ko ay ikinasal sa pamilya Santos. Sobra-sobra ang pera nila. Kapag nakalabas na ako dito, siguradong babayaran mo ito. Hey. Magsalita ka. Sino ang nagpalabas sa iyo mula sa bilangguan sa tubig? Kung hindi mo sasabihin, hihiwa-hiwain ko ang laman mo at puputulin at ipapakain sa mga aso. Magsasalita ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Si Genoveva ang nagpalabas sa akin. Siya iyon. Sinabi niya na bibigyan niya ako ng pera kapag tapos na ang trabaho. Sinabi rin niya na dapat akong lumayo ng malayo dito. Brian. Carlos, lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan. Sinusubukan niya akong idamay. Carlos. Patuloy na magsalita. Gusto kong malaman ang buong katotohanan. Siya iyon. Siya ang nag-udyok sa akin na gawin ito. Sinabi niya na kung tutulungan ko siyang patayin si Celeste, bibigyan niya ako ng $1,000,000 para hindi na ako mag-alala tungkol sa pagkain at damit. Dahil sa iyo ang lahat. Kung hindi dahil sa iyo, mapapahamak ba ako sa ganitong gulo? Noong mga panahon na iyon, ikaw aksidenteng napatay mo si Juan at nakiusap ka sa akin na ako na ang sumalo ng sisi para sa iyo. Kakalabas ko lang at ngayon hinila mo na naman ako sa gulo. Sino ba ang nagturo sa iyo na maging pasaway mula pagkabata? Dahil sa iyo, nagdusa ako ng labis na paghamak. Ano naman kung nakulong ka? Ano kung may ibang gumawa ng maruming trabaho para sa iyo? Ito ang iyong kapalaran. Sarili mo ang may kasalanan. At isa pa, Carlos. Carlos. Inosente rin ako. Siya iyon. Pinatay niya si Celeste. Kailangan mo siyang arestuhin ngayon din. Pagbayarin mo siya sa kanyang ginawa. Talagang desperado ka na ngayon. Pinipilipit mo ang katotohanan. Nagpapanggap kang biktima para makuha ang aking tiwala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako maniniwala sa iyo. Ang proteksyong anting-anting ni Celeste. Pinakialaman mo rin iyon, hindi ba? Sinaktan mo ako. Talaga mo akong sinaktan. Tama. Ako ang may gawa ng lahat. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Ang peanut butter. Pinilit ko si Andres na kainin iyon. At sadyang inilagay ko ang mangga doon. Tigilan mo ang pagpapanggap. Noon, ikaw ang nag-alok na ialay siya upang mamatay bilang kapalit ko. At ngayon nagpapanggap kang sawing biyudo. Nakakasuka ka. Binaliwala mo siya noong nabubuhay pa siya. Ngayong wala na siya, ginagampanan mo ang papel ng isang tapat na asawa. Ano? Akala mo ba makakapaghintay ka hanggang mamatay ang isang tao at saka mo siya mamahalin? Genoveva, tumahimik ka. Halimaw ka. Kung hindi dahil sa iyo, mapapasa ganitong kalagayan ba ako? Kasalanan mo ang lahat.
Tandaan mong tumawag sa pulisya. Opo, Ginoo. Ginoong Carlos, nasa ospital pa si Andres. Sabi ng mga staff doon, kung hindi agad magamot, maaaring nasa panganib ang kanyang buhay. Simula ngayon, mabuhay man siya o mamatay, iyon na ang kanyang kapalaran. Wala siyang kaugnayang dugo sa akin. Ang lahat ng ito ay para lang sa humanitarian concern. Ako iyon. Huli ko nang natanto. Huli na anupat ang halaga ay ang buhay ni Celeste. Celeste. Pasensya na. Sa wakas natanto ko kung ano ang nararamdaman ko. Pero huli na ang lahat. Ito ay isang maulan na gabi, tulad nito. Naglalakad ako pa uwi. Celeste ay biglang lumitaw sa harap ko. Ang kanyang mukha noong panahong iyon ay kamukhang-kamukha ni Genoveva. Ito ay nagparamdam sa akin ng biglang pagdagsa ng kasiyahan. Kinuha ko ang sulat at pumayag ng walang pag-aatubili. Isang liham pag-ibig. Tama, ang liham pag-ibig. Nasaan ang liham pag-ibig? Ang liham pag-ibig na iyon, laging itinatago ito ni Celeste, parang isang kayamanan, sa kanyang drawer. Ito ay simbolo ng ating pag-ibig. Iiingatan ko ito ng maayos. Paano ito nagkaroon ng mantsa ng dugo? Carlos, galit ako sa'yo. Celeste, takbo. Lumayo ka kay Carlos. Ito ay. Gagamitin niya ang dugo ng pusod ng anak mo para iligtas ang anak niya sa labas kay Genoveva. Nalinlang ka. Celeste, magtiwala ka sa akin. Ako ay ikaw mula sa hinaharap. Kaya pala biglang naging malamig si Celeste. Kaya pala hinarap niya ito kung si Andres ang anak niya sa labas. Kaya alam ni Celeste ang lahat ng ito. Naramdaman na niya ito noon pa. Ang sulat ng dugo? Paano nawala ang sulat ng dugo na biglang lumitaw? Celeste, hintayin mo ako. Pupunta ako sa bansa A para hanapin ka ngayon. Gusto mo? Kung mahuli mo, sa'yo na. Mommy, ayaw akong bigyan ni Auntie Ivana ng candy. Puno ng butas ang ngipin mo. Kung kumain ka pa ng candy, wala ka ng ngipin. Sige, Aki. Tigilan mo na ang pagsusumbong. Gusto mo bang dalhin kita doon para maglaro? Tara na. 5 taon na ang nakalipas. Tumalon ako sa ilog. Ang matalik kong kaibigan na naghihintay sa malapit. Hinila ako palabas. Bago umalis, nag-iwan ako ng bangkay na may 70% pagkakahawig sa akin. Mamaya, sa paggalito, lumipad ako patungong Country A, nagpagamot ako. Sa kabutihang palad,
napanatili ko ang sanggol. Celeste, handa na ang iyong mga materyales sa pagtuturo. Maaari mong simulan ang klase kahit kailan. Celeste, handa na ang mga materyales mo para sa pagtuturo. Pwede ka nang magsimula kahit kailan mo gusto. Salamat. Iwan mo lang dito. Salamat. Ito ay sobra na. Hindi mo na talaga kailangan dumaan sa lahat ng ito. Tinulungan mo na akong makuha itong trabaho bilang guro ng piano. Parang sobra na ang hiniling ko sa iyo. Celeste, ang bait ng kapatid ko sa'yo. Bakit hindi ka nalang pumayag? Gusto ba ni Candy si Tito Sean din? Gusto mo bang si Tito Sean? Ang maging tatay mo, gusto ko si Tito Sean. Gusto kong maging tatay ko si Tito Sean. Masyado ka pang bata para intindihin ang mga bagay na ito. Sean, salamat. Ngayong gabi, bakit hindi ka nalang manatili para sa hapunan? Siya. Celeste. Si Celeste ko ay buhay pa. Napakasama ng trato ko kay Celeste dati. Maaari ba akong humarap ngayon sa kanya? Ako. Sa tingin ko, wala akong mukha para makita siya muli. Mister, sino ang hinahanap mo? Candice, hindi ba sinabi kong oras na ng kain? Bakit tumatakbo ka pa? Madilim na sa labas. Candice, ang anak namin ni Celeste. Ang pangalan niya ay Candice. Nag-alok ako ng malaking gantimpala. Kahit na sinabi ng lahat na patay na si Celeste, tumanggi akong sumuko. Sa wakas, kaninang umaga, nakatanggap ako ng side profile na larawan ni Celeste. Siya nga pala, si Celeste, ang hinahanap ko sa loob ng 4 na taon. Mami, paano napunta dito ang almusal na ito? Baka napadala sa maling lugar. Okay lang. May darating kukuha nito mamaya. Tara na, Candice. Nangako ka kay Tito Sean kahapon. Nasusunduin mo siya. Tara na. Celeste. Celeste, ikaw talaga. Natagpuan na kita sa wakas. Sa lahat ng panahong ito, araw-araw kitang iniisip. Ganoon din ang nararamdaman ko. Ano na yun? Dapat ba akong magpasalamat na iniisip mo pa ako? O na hindi ako pinatay ni Brian? Ano? Dapat ba akong magpasalamat na naaalala mo pa ako? O dapat ba akong magpasalamat na hindi ako pinatay ni Brian? Celeste, alam kong galit ka sa akin, pero anak ko rin siya. Ana? Ang anak na tinutukoy mo. Ang nariyan lang para magbigay ng cord blood para sa ibang tao? Alam mo ba kung ilang gabi? Napapanaginipan kong si Candice bilang sanggol, pinatay ni Genoveva gamit ang sarili niyang mga kamay, namamatay sa harapan ko. Kung mahal mo talaga siya,
Kaya lumayo ka sa buhay namin. Huwag ka nang bumalik at guluhin kaming dalawa. Mommy, ang kakaiba ng lalaking iyon. Candice, tandaan mo ang mukha niya. Kung makita mo siya ulit, lumayo ka. Celeste? Kaya ikaw ang dating asawa ni Celeste. Paano siya naging interesado sa isang tulad mo? Mababa ang uri at walang lasa. Ikaw. Huwag mong subukan ang pasensya ko. At huwag ka nang manggulo kay Celeste. Kung hindi, sa susunod, hindi kita hahayaan ng ganito kadali. Mommy, nakatitig sa atin yung nakakatakot na lalaki. Si Carlos talaga ay may lakas ng loob na lumapit sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko na kailangang umalis ng bahay at pumunta rito. Muntik nang mamatay ang anak ko dahil sa kanya. Mahal, huwag kang lalayo sa paningin ni Mommy, okay? Dahil hindi mo gusto yung lalaking iyan, ayaw ko rin sa kanya. Celeste, mukhang matiyaga ang ex-husband mo. Paano kung maglagay ako ng mga bodyguard sa baba kung sakaling subukan niyang pumasok ulit ngayong gabi? Salamat. Alis na ako. Candice, si Mommy ay aakyat para maghanda ng mga aralin. Maglaro ka muna mag-isa. Pero, huwag kang magtatanggang tumakas. Ano ito? Yan si nanay at ang lalaki sa labas ng pinto. Siya ba ang tatay ko? Bakit hinati sa dalawa ang larawan? Candice. Candice. Sinabi ni nanay, hindi ako dapat tumanggap ng pagkain mula sa mga estranghero. Kaya hindi ko ito matatanggap. Ito ay... Ikaw ba ang tatay ko? Ito ang aming larawan ng kasal ni Celeste. Noon, napakasaya ni Celeste. Nakasandal sa aking braso. Ngunit wala ni isang ngiti sa aking mukha. Ang araw na iyon ay ang araw din na sinubukan ni Genoveva na pigilan ang kasal. Ako ang tatay mo. Sa lahat ng mga taon na ito, ayos lang ba ang nanay mo? Ako ang tatay mo. Sa lahat ng mga taon na ito, kumusta si nanay? Si nanay laging may bangungot. Madalas siyang umiyak. Si Celeste malamang hindi rin maganda ang kalagayan, pero nagmamalasakit pa rin siya sa akin. Kaya siya umiiyak. Carlos, anong ginagawa mo sa anak ko? Binibuli mo na naman ba siya? Para bigyan ng dugo si Andres? Hindi, ako. Sasabihin ko sa'yo, walang pwedeng mangbuli sa anak ko. Para kay Candice, ibibigay ko ang buhay ko.
Celeste, mali ang pagkakaintindi mo. Pumunta lang ako para makita ang anak natin. Hindi ko siya dadalhin. Tungkol kay Andres, inilagay ko siya sa ampunan. Hindi rin siya ang anak ko. Si Genoveva at ang kanyang kapatid, nagplano ng pakana. Nalaman ko lang mamaya. Katulad mo, talagang wala akong alam. Tungkol sa dugo ng pusod. Oo. Marami kitang nasaktan. Pero hindi hanggang sa umalis ka na napagtanto ko na talagang mahalaga ka sa akin. Kung magagawa ko itong muli, hinding-hindi ko bibitawan ang kamay mo. Siya nga pala, Celeste. Gaya mo ba ako? Nakita mo rin ba ang mga madugong salita sa sulat na ito? Celeste, hindi ko na maibabalik ang panahon. Ang tanging magagawa ko ngayon ay gawin ang lahat ng makakaya ko para makabawi sa iyo at kay Candice. Celeste. Carlos, nakita mo ang mga madugong salita sa sulat na ito. Pero ako ay nakaranas ng lahat. Dahil naramdaman ko ito, lalo kitang hindi mapapatawad. Kahit nasa dugo, ikaw ang ama ni Candice. Hanggang doon na lang. Mula ngayon, huwag mo na akong guluhin. Umalis ka. Celeste. Tito Sean. Sean, sobrang naa-appreciate ko talaga ang ginawa mo, ang pag-alala sa kaarawan ni Candice at pagpaplano ng surprise para sa kanya. So siya sobrang excited kagabi, hindi siya nakatulog kahit sandali. At unang bagay kaninang umaga, isuot niya ang kanyang princess dress at nagpumilit na pumunta para makita ka. Bulaklak para sa dilag. Celeste, ang bouquet na ito bagay na bagay sa'yo. Salamat. Sumakay na tayo sa kotse. Ang tanging tao na pwedeng tumabi kay Celeste at kay Candice ay ako. Assistant Chen, pinapadala ko sa iyo ang impormasyon ng plaka. Alamin kung kanino nakarehistro ang kotse. Tingnan natin kung sino may tapang na subukang nakawin mula sa akin. Maganda, di ba? Si Candice, ang pinakamagandang munting prinsesa sa buong mundo. Candice, Nandito si Daddy. pumunta ako para ipagdiwang ang birthday mo kasama ka rin, okay? Ayos lang, Celeste. Ikaw na ang magdala kay Candice at magsaya. Ako na ang bahala dito. Candice, mamaya, isasama ka ni Tito para kumain ng ice cream. Ano sa tingin mo? Mag-usap tayo. Si. Kaya, ano ang gusto mong pag-usapan? Simple lang. Sana lang na simula ngayon, lumayo ka kay Celeste at Candice. Ginoo, Sean, si Celeste ang asawa ko. Si Candice ang anak ko. Anong karapatan mo para sabihin yan? Ikaw ang sumisira ng mga pamilya. Asawa? Carlos, ang Celeste dati ay pinatay mo na noon pa. Kung may konsensya ka pa, umalis ka na. Ngayon na. Simula ngayon, ang nasa tabi nila, ina at anak, ako lang ang pwedeng maging. Sean? Sean, okay ka lang ba? Tito Sean, ayos ka lang po ba? Carlos, ano bang gusto mong gawin? Kaarawan ni Candice ngayon. Ano bang ginagawa mo? Nagpapakabaliw ka dyan? Ayos lang yan, Celeste. Sa tingin ko, gusto lang talaga niyang mapalapit kay Candice.
Natatakot siyang makialam ako sa pamilya ninyong tatlo, kaya siya nagkamali. Carlos, ano bang gusto mo? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na tumigil ka sa panggugulo sa akin at kay Candice? Hindi ka lang nakinig. Pinagtangkaan mo pa si Sean dito. Hindi ko ginawa. Celeste, siya ang unang nanggulo sa akin. Ako. Tama na. Akala mo ba si Sean ay tulad mo na walang modo? Ganun ba? Kung hindi dahil sa tulong ni Sean sa mga nakaraang taon, patay na ako dito. Hindi ko akalain na hindi ka lang nagseselos sa kanya, kundi sinaktan mo pa siya. Carlos, bigla akong nadismaya sa'yo. Tama, hindi ka naman mabuti. Ikaw ay isang malaking masamang tao. Tara na. Ito pala ang pakiramdam ng hindi naiintindihan. Sean, kumusta ang pakiramdam mo? May iba pa bang masakit? Medyo masakit ang puso ko. Anong problema? Ito ba ay? Mula nung nahulog ka kanina? O, kalimutan mo na. Kailangan na lang kitang dalhin sa ospital. Tara na. Nagsinungaling ka sa akin. Palagi siyang pumupunta para makita ka. Medyo nagseselos ako. Kung noon, mas maaga sana akong dumating. Mag-iiba ba ang lahat? Matagal nang magkasalimuot ang relasyon namin ni Carlos. Kahit mas maaga, gaano pa ba kaaga? Paano kung sabihin ko sa'yo na napansin kita noong freshman ka pa? Paano kung sinabi ko sa iyo na noong freshman ka pa? Napansin na kita? Nanay Tito Sean, ito ay abiso mula sa paaralan. May parent-teacher conference sa Makalawa. Gusto rin ng guro na tayo ay magluto ng cake kasama ang ating mga magulang. Pero, si nanay ay hindi masyadong magaling magluto ng cake. Ano ang gagawin natin? May ideya ako. Dati si Tito Sean nagluluto ng cake para sa atin. At ang sarap-sarap nila. Bakit hindi natin siya isama? Sa ganun, hindi sasabihin ng ibang bata na ako ay batang walang tatay. Pero, Ginoo Sean, hindi ba ito masyadong abala para sa iyo? Walang problema. Si Candice ay handa na hayaan akong magpanggap na kanyang ama. Wala nang mas makapagpapasaya sa akin. Sige. Di aabalahin ka namin dito, Sean. Mahusay, si Candice ay hindi na batang walang tatay. Kumusta, Guro? Kumusta, Candice? Nanay ni Candice, nandito ka. At ito si... Guro, ito ang tatay ko. Tama, ito ang tatay ni Candice. At ito naman... Tara na lahat. Sapat para sa lahat. Gusto ko ng isa. Mahal, Sinta, nakarating ka. Mahal, ang anak nating babae, nandito ka. Sean, pwedeng isama mo si Candice para maglaro doon saglit? Sige. So, ano kailangan mo? Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Si CJ na Candice. Carlos, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para sa parent-teacher event ng anak natin sa kindergarten. Siyempre. Hoy, mga bata, gusto nyo ba si Tito Carlos, yung candy na binigay ko sa inyo? Oo. Bakit hindi kayo maglaro kasama si Candice? Ano sa tingin nyo? Sige. Sige na? Carlos, ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Celeste, miss na miss ko kayong dalawa. At nagkataon lang na ang kindergarten ng anak natin ay may parent event na ito.
kaya pumunta ako. Huwag kang mag-alala, gusto ko lang makita kayo at si Candice. Tama na, Carlos. Pwede mo bang wag mong balutin ng pambubuska bilang isang bagay na napaka-inosente? Nanay ni Candice, okay ka lang ba? Wala namang problema. Nandito lang ako, kasama si Candice. Dito, para pag-usapan ang isang bagay. Mabuti, basta okay ka. Sige, tara na gawa tayo ng cake. Carlos, itigil na natin yan. Dahil hindi mo naman ginampanan ang mga responsibilidad mo bilang ama noon, di hindi mo na rin kailangan ngayon. Kumusta, Ginoong Carlos? Nag-research ako tungkol sa background ni Sean. Galing siya sa nangungunang kumpanya ng foreign trade sa area, ang tagapagmana ng Pamilya Reyes. Lahat ng ating export sa area dumadaan din sa kanila. Sige, naiintindihan ko. Ang akin ay akin, at walang makakaagaw nito. Kahit na mas malaki ang gastos sa akin kaysa sa sakit na idudulot sa kanila. Babalikan ko sina Celeste at Candice. Paano yan? Isaksak mo. To. Ang galing! Kumusta? Ano yon? Pupunta ako agad. Sean, anong problema? Celeste, may problema sa isang padala sa bodega ng kumpanya. Kailangan ko pumunta at asikasuhin yon. Baka hindi ako maka-attend sa natitirang bahagi ng event. Okay lang. Sige na. Candice, pasensya na. Si Tito ay may aasikasuhin. Pagkatapos kong asikasuhin to, bibilhan kita ng cake para makabawi. Okay? Okay lang, Tito. Gusto ko lang malaman ng ibang bata na may tatay ako. Alis na ako. Anong nangyari? Kanina lang, biglang nasunog ang bodega. Carlos, hindi ka talaga susuko dahil hindi ka makapasok sa kindergarten. Pumunta ka na lang sa warehouse para maghintay. Sa ngayon, wala akong oras para makipagtalo sa iyo. May mahalaga akong gagawin. Ginoo Sean, ang inyong kumpanya, kailan nagbago ang patakaran? Ngayon ba ang kumpanya ng pag-angkat at pagluluwas na ito ay hindi na nag-aabiso sa kliyente tungkol sa pagkawala ng kargamento? Anong ibig mong sabihin? Ginoo Sean, nakalimutan ko kayong ipakilala. Ito si, ang tagapagmana ng Pamilya Santos, Carlos. Ginoong Carlos. Ikinagagalak ko kayong makilala. Gino Sean, sa tingin ko, talagang nagkamali kayo ng pagkakaintindi. Sa pagkakataong ito, pumunta ako hindi para kay Celeste at Candice, kundi para humingi ng kompensasyon mula sa inyo. Ginoo Carlos, talagang handa ka. Inihanda mo pa ang mga tauhan para bilangin ang mga pagkalugi. Pero sa totoo lang, dapat alam ko na kung tutuusin. Iba si Ginoo Carlos sa akin. Isang lalaking walang inaalala. Mas simple, hindi tulad ko. May dadaluhan pa akong parent-teacher conference ng anak ko. Anak? Ginoo Sean, may asawa ka ba? Sinabi mo lang anak. Anak mo ba siya sa dugo? Nasa birth certificate niya ang pangalan mo? Ang ama sa pagmamahal ay higit pa sa ama sa dugo. Mula noong ipinanganak si Candice, ako na ang nag-aalaga sa kanya. Noong mga panahong iyon, nasaan ang tinatawag na ama sa dugo noong kailangan siya nito? Kung sino ang magiging ama. Sa huli, ay nasa bata ang desisyon. Kung hindi, may mga taong pwedeng idikit ang paternity test sa noo nila at wala pa ring epekto. May mga tao, magaling magsalita tungkol sa moralidad,
Pero kapag dumating ang pagsubok, iiwan nila ang bata at tatakas. Ikaw, Ang ama ng anak ko ay iisa lang. At iyon ay si Sean. Ang ama ng aking anak ay palaging iisa at pareho. At iyon ay Sean. Celeste, anong ginagawa mo dito? Nasaan si Candice? Tingnan mo ang sarili mo. Nagmamadali kang pumunta rito. Magulo ang kwelyo mo. Celeste, nandito ka. Dahil nandito ako, walang mang-aapi sa'yo. Noong nakaraan, ako rin ay inalagaan ni Celeste ng ganito. Pero noon, hindi ko alam kung paano ito pahalagahan. Ang alam ko lang ay saktan ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng patuloy na panlalamig. Carlos, humingi ka ng tawad. Celeste, 4. Ang mga panindang yon ang nawala sa akin. Ako ang biktima rito. Lahat sila ay bago-bago pa. Ang kabuuang lugi ay 30 milyong dolyar. Hindi pa kasama roon ang mga multa sa huling paghahatid. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, si Sean ang dapat humingi ng tawad sa akin. Talaga? Ginoong Carlos, hindi mo ba iniisip na may utang ka sa akin? Utang sa pamilya Reyes? Isang paliwanag? Carlos, matalino ka sa isang bagay. Alam mong gawin ito sa oras ng tanghalian, kapag walang tao, para magsindi ng apoy. Tamang-tama ang oras para patayin ang surveillance sa bodega. Pero nakalimutan mo ang isang detalye. Ang mga kamera sa kalye ay nasa hiwalay na linya. Narito sa akin ang footage ng surveillance. Tingnan natin kung paano mo tatakasan ito. Celeste, hindi. Hayaan mong magpaliwanag ako. Ako. Carlos, kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mo nang gawin sa simula pa lang. Nadidismaya ako sa iyo. Mas mabuting bayaran mo lahat ng pagkalugi ni Sean sa lalong madaling panahon. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung dadalhin ko ang footage na ito sa pulis. Celeste, wala na ba talagang pagmamahal sa pagitan natin? Para protektahan si Sean, handa mo ba akong ipakulong? Pagmamahal? Anong pagmamahal? Ang pagmamahal na nagdulot sa akin ng kamatayan para sa pag-ibig ng iyong buhay? Celeste, ang utang kong buhay sa'yo, babayaran ko ito. Bahala ka. Kumusta na ang mga bulaklak na pinaghandaan mo? Narito ang ulat, Ginoo Carlos. Handa na lahat. Pero, sigurado ka ba sa paraang ito? Mayroon kang matinding allergy sa pollen. Paano kung may mangyari? Ayos lang. Ito lang ang utang ko sa kanya. Oras na para bayaran ito. Nanay, masaya ako ngayon. Gusto kong makasama ka araw-araw. Tito Sean. Ang kulit mo. Ingat ka sa sinasabi mo. Basta pumayag ang nanay mo, Tito Sean. Wala nang mas gaganda pa. Tara na. Isang umaga lang akong nawala sa bakuran ng villa. Paano naging maraming bulaklak dito? Sean, ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Hindi. Nanay, Tito Sean, tingnan mo, may tao doon. Carlos. Carlos. Dali, pumunta sa ospital. Allergic siya sa pollen. Tara na.
Buti na lang dinala mo siya dito sa tamang oras. Kung dumating ka pa ng 30 minuto, hindi na siya makakaligtas. Mayroon siyang matinding allergy sa pollen. Bilang kanyang pamilya, kailangan maging mas maingat kayo. Salamat, Doc. Papunta dito. Nakita ko sa sarili kong mga mata isang botelya ng gamot sa allergy na nahulog mula sa kanyang bulsa. Ibig sabihin, maaari niya itong inumin kahit kailan niya gusto. Pero pinili niyang gawin ito sa ganitong paraan para gawin ang kanyang tinatawag na paghingi ng tawad sa akin. Akala ba niya na dahil lang dito, mapapatawad ko siya sa lahat ng ginawa niya? Wala kang pag-asa? At paano naman ang lahat ng araw na naghirap ako ng mag-isa? Ano ang halaga ng mga iyon? Bakit ko siya dapat patawarin dahil lang sa sinabi niya? Celeste, sa tingin ko, kailangan ninyong dalawa mag-usap. Ang mga issue mo, ang kanyang mga issue, kailangan nilang lahat malutas. Sakalang, mo tunay na mahaharap ang hinaharap at tatanggapin ang bago sa iyong buhay. Siya? Celeste, dumating ka. Akala ko, ayaw mo na talaga sa akin. Celeste, mali ba ang paghingi ko ng tawad? Nagalit ka na naman ba sa akin? Celeste, hintayin mo ako. May nahanap na akong mag-aaral ng sulat na papel. Ang papel na iyon ay kayang hulaan ang hinaharap. Baka kaya nitong ibalik tayo sa nakaraan. Pagkatapos ay maaari nating kunin si Candice at mamuhay ng masaya na magkasama. Walang Genoveva, walang Sean. Tayo lang tatlo. Masaya at magkasama sa natitirang bahagi ng ating buhay. Hindi na tayo makakabalik, Carlos. Binigyan kita ng pagkakataon. Pinili mo ang mahulog kay Genoveva, ang makinig sa kanya, at saktan ako kasama siya. Hinding-hindi ko makakalimutan kung gaano kalamig ang tubig noong araw na iyon, at hinding-hindi ko makakalimutan ang narinig ko sa labas ng silid ospital, ang mga sinabi ninyong dalawa. Carlos, para sa iyo, panghalili lang ako kay Genoveva. Hindi, Celeste. Hindi. Tumalon din ako sa ilog noong araw na iyon. Hinanap din kita. Ang sinabi ko sa silid ospital ay walang kabuluhan lang. Nagsinungaling ako sa kanya. Celeste, matagal ka nang nasa tabi ko. Paano ka naging kapalit? Celeste, alam ko. Nasaktan kita noong nakaraan. Hindi man lang ako karapat-dapat na tumayo sa harap mo ngayon. Pero Celeste, iniligtas mo ako. Hindi ba iyon nagpapatunay na mahal mo pa ako? Carlos, itigil mo ang pagmamaliit sa sarili mo. Alam ko kung gaano kasama ang pakiramdam ng allergic reaction. Nakakatakot. Matagal na pumila si Genoveva para makuha ito. Huwag mong tanggihan ang kanyang mabuting kilos. Carlos, nahihilo ako. Genoveva. Carlos, Tulungan mo ako. pumunta ako rito ngayong pagkakataon para lang sabihin sa iyo na itigil mo na ang pang-aabala sa akin. Dapat tayong dalawa ay magpatuloy at magsimula ng mga bagong buhay.
Celeste. Hindi ako makapagpatuloy. Matagal na akong nakakulong sa nakaraan. Walang paraan para ako magsimula muli. Umaga na. May isang bagay na hindi ko pa nasabi kahit kanino, na naginip ako. Sa panaginip, si Candice ay napakasakit. Tinawagan ko si Carlos. Sa telepono, hindi siya naniwala. Sinabihan niya akong tumigil sa paggawa ng eksena. Kumusta, Carlos? Si Candice ay napakasakit. Sabi ng doktor, baka hindi siya makaabot hanggang umaga. Pwede ka bang bumalik at makita siya? Celeste, ang babaw ng kasinungalingan. Kailan ka titigil sa ganyan? Sinusumpa mo ang sarili mong anak. Wala ka talagang konsensya. Tara na. Celeste, bakit ayaw mo bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Isa pang pagkakataon lang? Gusto ko lang magbayad para sa mga pagkakamali ko noon. Wala nang ibang mahalaga sa akin ngayon. Mula ngayon, nasakin ka na at sapat na iyon. Tara na. Ginoong Carlos, kailangan ka pa ng kumpanya para patakbuhin ito. Hindi ka maaaring magpatuloy ng ganyan. Kamakailan, maraming dokumento ng kumpanya na hindi mo napirmahan. Ang kumpanya ay naiwan na walang leader. Halos hindi na makayanan ng mga shareholder ang mga bagay-bagay. Ginoong Carlos, yang si Sean na inimbestigahan mo, parang bumalik na siya sa bansa. May malaki siyang binabalak. Nag-aalala ako baka siya ang unang kumilos laban sa ating kumpanya. Bumalik siya. Sinasabi mo bang, sinadya nilang kumuha ng mga tao para putulin ang supply chain natin? Handa pa silang malugi para lang sirain ang kontrata nila sa Pamilya Santos. Oo, at lahat ay takot sa Pamilya Reyes. Walang nangialam para pigilan ito. Pagkatapos ng lahat, ang Pamilya Reyes ang pinakamalaking kumpanya sa pag-angkat at pagluluwas sa bansa. Lahat ay gustong sumama sa Pamilya Reyes para kumita sa ibang bansa. Ano ba ito? Pinaghirapan kong itayo ang imperyong ito. Paano ko hahayaang may ibang umangkin nito ng basta-basta? Kahit anong alok ng Pamilya Reyes, kaya kong tapatan. Ikalat mo ang balita. Wala akong pakialam kung magkano ang magagastos. Basta maibalik natin. Nawala na si Celeste. Hindi ko kayang ma-second kay Sean sa negosyo rin. Tama. Maghanap ka pa ng ilang tao. Bantayan si Celeste. Kailangan kong malaman bawat galaw niya. Opo, Gino. Ginoo Carlos, gusto naming makipagtulungan sa iyo. Kaya lang, hindi ka namin matutulungan. Eksakto. Walang nasa tamang pag-iisip ang sasang-ayon dito ngayon. Ibig sabihin, ayaw na nilang magnegosyo dito. Huwag mo akong sisihin. Lahat tayo. Ginagawa lang ang dapat. Ginong Yu, huwag mo nang walis. Pwede tayong mag-usap. Pwede tayong magkasundo. Ginoo Carlos, Ano ang gagawin natin ngayon? Lahat? umiilag sa atin. Lahat ng ari-arian sa iyong pangalan maliban sa 2 itinabi mo dahil nagustuhan ng misis mo ang mga iyon. Lahat ng maaaring ibenta na. Pati ang stock ng kumpanya bumabagsak. Tara na. Pupunta tayo sa bansa. Kukuha ako ng sagot mula kay Sean.
Candice, dinala ka ni Tito Sean para kumain ng ice cream ngayon. Huwag kang magsusumbong ha. Sean, papaano mo naisip bigyan ng ice cream si Candice? Abutin mo ngayon. Nanay, ako lang ang may gusto. Gusto ko yon. Walang kinalaman si Tito Sean dito. Ganyan ang anak ko. Kayo dalawa, mag-ama, nagtatakpan, sinisira mo siya sa sobrang lambing. Balang araw, kung gusto niya ang mga bituin sa langit, kailangan mong kunin ang mga ito para sa kanya. Sean. Ninakaw mo ang asawa at anak ko. Tapos ginamit mo lahat ng maruruming taktika para sirain ang kumpanya ko. Kadiri ka talaga. Sapat ka ba para harapin ako sa totoong laban? Tama na sa mga laro? Hindi ka man lang karapat-dapat na kausapin ako. Wala kang karapatan. Ikaw. Umalis ka sa teritoryo ko. Uy, Chan. Ibenta mo lahat ng natitira kong ari-arian. Ginoo Sean. Nasa kotse si Carlos. Nandoon. Celeste, mauna ka na. May trabaho pa ako na aasikasuhin. Kung may makita kang gusto, bid mo lang. Huwag mo nang isipin na mag-ipon para sa akin. Siya. Hindi ba sinabi ko sa'yo, umalis ka sa teritoryo ko? Anong problema? Ang auction na ito ay hino-host ni Ginoo Sean. Dahil nakatanggap ako ng imbitasyon, patunay yun na kwalipikado akong dumalo. Kung tama ang pagkakaalala ko, hindi ba ako ang nagpabangkarote sa pamilya Santos? May pera ka ba para pumunta rito? Wala kang pakialam doon, Ginoo Sean. Pasensya na, Ginoong Carlos. Mas gusto ko pa ring umupo sa tabi ng asawa ko. Okay lang. Nandito ako. Opisyal na nagsisimula ang subastang ito. Ang unang item na iaasta ay isang kwintas ng napakabihirang mga perlas ng dagat timog ng Australia. Ang panimulang bid ay 1,500,000. 1,600,000. Celeste, gusto mo ba ito? 1,700,000. 2,000,000. Hindi sulit ang 2,000,000. Hintayin natin ang susunod. 3,000,000. 3,000,000. Mayroon ba talaga siyang 3,000,000? Hindi sulit ang kwintas na iyan ng 3,000,000. Eksakto. Hindi ba't bangkarote na ang pamilya Santos? Saan kumuha ng ganoong kalaking pera si Carlos? 3,000,000, isang beses. 3,000,000, 2 beses. 3,000,000, 3 beses. May iba pa bang magbibida? 3,000,000, nabenta. Ang kuwintas na ito, bala kong ibigay ito sa binibining iyon doon.
At hindi lang ito, lahat ng napanalunan ko ngayon ay magiging regalo para sa binibining iyon. Sa ngalan ng mga nag-organisa ng subastang ito, ating mga bisita, at ng mga organisasyong pangkawanggawa na naghihintay ng tulong, nagpapasalamat ako sa iyo, Ginoong Carlos. Ang iyong mapagbigay na kilos ay talagang nakakaantig. Celeste, hindi iyon. Ako. Tama ang aking asawa. Ang mapagbigay na kilos ni Ginoong Carlos ay talagang nakakagalaw. Kaya, ngayon, ako ay sa pinagsamang pangalan ng aking asawa at ako, direktang mag-donate sa subastang pangkawanggawa na ito ang halagang 10 milyon. Celeste. Anong ginagawa mo, Carlos? Bitawan mo ako. Celeste, bakit mo nasabi yan? Alam mo, pumusta lang ako dahil nagustuhan mo. Si Sean ay masyadong kuripot para gumastos sa'yo. Iba ako, kahit anong gusto mo, maghihirap ako para bilhin yan, para sa'yo. Carlos, ano bang problema mo? Intindihin mo. Ito ay isang subasta para sa kawanggawa. Hindi ito ospital ng mga baliw para sa isang baliw na tulad mo. Si Sean ay mabuti sa akin, kaya ayaw ko siyang sayangin ang pera niya. Tungkol sa'yo, gawin mo ang gusto mo. Bakit? Bakit hindi mo ako patawarin? Noong nalugi ang pamilya Santos, hindi ko kayang ibenta ang bahay na tinitirhan natin. Ngayon, ibinenta ko na ito para lang bilhin ang mga bagay na gusto mo. Bakit hindi mo bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Ang bahay natin? Hindi lang tayo ang tumira doon. Mayroon ding ang iyong unang pag-ibig, si Genoveva, na hindi mo makalimutan. Pasensya na. Pasensya na, Celeste. Alam ko ako ang may sala. Hindi ako naging sapat noon. Ako, hindi kita pinahalagahan ng tama. Ayaw ko sa sarili ko dahil hindi ko agad napagtanto. Tumigil na akong makita ka bilang kapalit ni Genoveva. Gusto talaga kita. Celeste, nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako ko, pahahalagahan kita ngayon. Pagkakataon? Pahalagahan? Carlos? Ano ang nagbibigay sa'yo ng karapatang sabihin ng mga ito? Ikaw ang gumawa sa akin na kapalit ni Genoveva. Ikaw ang gustong mamatay ako bilang kapalit niya. Ikaw iyon. Wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Ikaw ang tumangging maniwala sa sinabi ko. Ikaw rin iyon. Carlos, hindi na tayo makakabalik sa dati. Maghiwalay na lang tayo ng payapa. Huwag mo akong gawing mapuot sa'yo habang buhay. Hindi. Celeste, alam ko na mali ako. Tiyak na makakabalik tayo sa dati. Celeste, ako. Carlos, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, gago. Sige, galit ka sa akin. Basta't maalala mo ako, handa akong mamatay. Celeste, ayos ka lang? Celeste, pasensya na. Hindi ko alam kung ano ang sumapi sa akin. Patawarin mo ako, pakiusap. Eto, suntukin mo ako. Wag. Huwag mong dudungisan ang iyong mga kamay. Ako na ang gagawa. Carlos, pinasunog mo ang kuha ng pagmamatiyag mula sa bodega ko. Nasa akin pa rin ito. Hintayin mo lang, ipapakulong kita. Hindi, Celeste. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong balewalain, Celeste. Candice! Dahan-dahan, Hija. Huwag kang mahulog. Celeste. Carlos, napakalaki ng halagang nasangkot, kaya binigyan siya ng habambuhay na sentensya.
wala na itong saysay. Si Candice at ako, wala kaming kinalaman sa kanya ngayon. Gusto ko lang makasama ka at ang ating anak na si Candice at mabuhay ng masaya na ganito magpakailanman. Sige, Celeste. Simula ngayon, mamahalin ko kayo ni Candice, gaya ng pagmamahal ko sa inyo ngayon. Mama, Tita Sean, halika, maglaro tayo. Darating na. Tara na.